5 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong huling linggo ng buwan ng Disyembre at huling linggo ng taong 2025 at welcome po tayo sa ating programa ngayong hapong ito hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo ay napapakinggan 738 kHz sa tayo napapanood din sa ating Facebook na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalinga Hatid ng Red Cross din. Meron tayong Facebook page at tayo ay napapanood sa live streaming ng YouTube at saka dito rin po sa atin sa Affordabox at Digibox. Okay? At nagpapasalamat tayo sa mga bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, kasama yan ng ating direktor dito sa Presidential Broadcasting Service, Sir Fernando Sanga, si Sir Dindo, at ang ating station manager, Sir Alan Alanige, ang ating kasama sa technical side, Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy Timidan, at ang ating kasama rin po si Ma'am Tess Ramirez. Okay, at sa ating sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ang ating iba pang Board of Governors at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at syempre ng lahat ng ating mga chapter administrators mula sa mahigit 100 nating chapters nationwide. Kasama yan ng kanilang Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, napaka-special ng ating talakayan ngayong hapong ito at sana inanayahan namin kayong makinig, mag-like and share tayo sa Facebook page natin at meron tayong mga konting paalala rin para sa napapalapit na pagsalubong natin sa bagong taon. At syempre, bago lahat, kasama po natin via Zoom, Governor Corazon, Alma de Leon. Magandang hapon. Kamusta po ang inyong pagdiriwang ng Pasko? Ayos naman. At ngayon ay inenda ko ang message introduction sa ating programa. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us in our own small ways answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. At tamang-tama, ang topic natin ngayon ay ang safeguard, help us, help you more. Yes. Ang guest natin ay si Mr. Roland Mark Marapaw, Manager, Membership and Fund Drive Unit. Mag-greet ka muna, Roland. Hi, Cora. Good afternoon po. Merry Christmas. Sir Edison, Merry Christmas po. Advance Happy New Year po. Okay, sir. Welcome po sa ating programa. At glad to see you and nag-guest po kayo sa ating programa as recommended ng ating Secretary General, Dr. Gwen Pang. Salamat po. Simulan na natin, ano? Ano itong tinatawag na safeguard ng Philippine Red Cross? Siguro unahin natin doon dito para maunawaan ng mga nanonood, nakikinig sa atin kung ano talaga ang safeguard ng Philippine Red Cross. Okay, thank you, Cora. Safeguard po ng Philippine Red Cross, ito po yung pinakabago at pinaka-premier na membership program po ng Philippine Red Cross. Premier po kasi ito lang po ang membership program na merong kaakibat na ambulance service kung tayo po ay na-aksidente and also one bag of blood po kung tayo ay na-aksidente. So, this is the newest membership program po ng Philippine Red Cross. Ang ating Oo. So, siguro tanungin natin, ano-ano ang layunin ng programang ito? Bakit ito nilaunch ng Philippine Red Cross? Okay, thank you po, Cora. Nilaunch po ito ni Philippine Red Cross para po ma-cover natin yung mga operational expenses po, no? Dahil po sa hindi po nakakaalam, Red Cross po ay hindi government agency. Ito kasi ang madalas na sinasabi. Bakit ba nagpa-fundraise ang Red Cross? Government agency naman. Red Cross po ay hindi government agency, kaya we need to raise our own funds. So para po ma-cover ang operational expenses po, para ma-maintain po yung mga serbisyo na binibigay po ni Red Cross 24/7,
and also maintenance din po sa ating mga equipment, sa ating mga ambulansya at iba pang mga equipments na ginagamit araw-araw kay Red Cross. And also po, we need to add more ambulances para po pandagdag. This fund drive will allow us to purchase more ambulance para po mas makatugon tayo doon sa mga kababayan natin na medyo po malayo ang kanilang lugar. And also to maintain our volunteer workforce po. Yung pwersa po ng volunteers ni Red Cross, yung donation po nila through Safeguard po, yung membership nila sa Safeguard will help train our almost 2 million volunteers nationwide po. And also because of their membership, because of their donation to Philippine Red Cross through Safeguard po, tutulungan din tayo para mas makapagresponde sa marami pong sakuna, maraming aksidente at maraming disasters po na dumadaan o pumapasok sa ating bansa, no? Para po maging tayo po ay totoo doon sa ating sinasabi na we are always first, always ready, and always there. So, yun po, doon po napupunta bakit kailangan natin mag-fundraise, bakit may Safeguard po si Red Cross para po doon to maintain our operational expenses, to cover the maintenance of equipments, and to avail more ambulances, and to train our volunteer force po na almost 2 million. And of course, to be always responsive po doon sa anumang sakuna at aksidente. Salamat. Dalawang question ang magkaakibat. Unang-una, sino-sino ang mga haring pwedeng makakuha ng membership na ito at paano makakakuha ng Safeguard? Okay, sino-sino? Lahat po ng Pilipino pwede. No? We target that all Filipinos should be member of Philippine Red Cross through Safeguard. Lahat po pwede. Wala po tayong hinihindian, walang inaayawan. Lahat po ay hinihikayat na maging member ni Red Cross. Paano we existed in... Second question, tama po, Gov. Cara, kung paano maging member. So, sa atin pong Facebook page po, meron po tayo doong QR code if they are familiar. Kung hindi naman po, meron po tayong 102 chapters nationwide na pwede nilang lapitan para sila po ay magpa-member ng Safeguard. Meron po tayo sa headquarters, sa Boni, if mapadaan po sila. But for it to be accessible po, available po ang ating membership, pwede po sa ating Facebook page, sa Philippine Red Cross Facebook page, nandun po yung QR code, pwede nilang i-scan and they can register po using their phones po. And then the next question, paano o magkano ang bawat isang Safeguard para alam ng mga tao kung affordable sa kanila at kung hindi man affordable, how they can access? Okay Go po. ahead. Okay. It's 1,200 po for 1 year of coverage po, para sa lahat pong nakikinig. It's 1,200 pero ito po ay covered or protected po tayo sa loob ng isang taon. Kung wari nag-avail tayo ngayon, it's December 28, so mag-expire po ang ating membership next year, December 28, 2026. So, sa halagang 1,200 lang po, tayo ay protektado. Tayo po ay secured in 1 year because of our Safeguard membership kay Red Cross po. Sabi mo secured, ano? So Yes. ano-ano ang mga kasamang mga benepisyo sa mga nais kumuha ng Philippine Red Cross? Okay, sa gusto pong kumuha ng Safeguard po, unang-una, sa ating 1,200, meron po tayong accident-related ambulance service. Pag tayo ay aksidente, saan man po sa Pilipinas, willing po tayo magresponde because of our ambulance station in our 102 chapters. Meron po tayong one-time bag of blood kung tayo ay aksidente po. And maliban po doon, meron pa tayong 300,000 accidental death. Kung tayo po ay namatay because of accident, meron 300,000. Meron tayong 300,000 unprovoked murder and assault. 10,000 accidental medical reimbursement. Per accident po ito, sa loob ng isang taon, we can avail for this 10,000 accidental medical reimbursement po. And then meron tayong 5,000 accidental burial assistance kung namatay po ang member due to accident, meron pong 5,000. And meron po tayong 200, maximum of 60 days, na daily hospital allowance po. So yun po yung makaakibat na benepisyo ng member ni Red Cross pag Napakalaki sa halagang 1,200 pesos. Pero siyempre ang tanong, sino-sino na ang mga ahensya ang nagbigay suporta sa Safeguard program ng Philippine Red Cross? Okay po, so we have Department of Transportation, meron tayong ongoing na memorandum of agreement with the OTR. Also, Department of Education po is supportive of our Safeguard. BIR po, actually we conducted a lot of presentation and booth po. Meron po tayong mga members ng Safeguard na kawani po ng BIR as well as SSS. Department of Migrant Workers po, meron po tayong mga nag-avail ng Safeguard. PhilHealth and then Pag-ibig. These agencies po are very supportive of our Safeguard membership ni Philippine Red Cross. So meron na po mga Safeguard members
sa mga opisina pong ito. And we are also reaching out to more government agencies. Maliban po doon, ma'am, meron po tayong mga local government units na nag-avail ng safeguard. No, to mention a few, we have Bislig, we have Dinagat Island, the entire province of Dinagat Island, Benguet, Baguio, Cebu province po. So marami na nag-avail na local government units dahil nakita po nila yung benepisyo at yung tulong nila kay Red Cross through safeguard po. Ako personally, ang tinarget ko, yung mga apo ko, 6 kagad ang kinuhang ko ng membership. Of course, kulang pa yon. We have friends Yes po. na kung hindi man sila ang mag-member, ay tutulungan nila yung cannot afford na mga kaibigan, kamag-anak na Opo. hindi maka-afford ay tulungan, no? Apo. Pero siguro ang tanong natin ay ilan ang target ng Philippine Red Cross na maging miyembro ng Safeguard? Kasi mahirap sabihin ilan ang exact target, no? Kasi kung ang population natin ay 120 million at masasabi natin marami pang nasa abroad, kasi kahit na nasa abroad pwedeng mag-member sila dahil Right. ang beneficiary yung kanilang mga kapamilya, di Yes ba? po. At kapuso. Tama po, Gov. Cora. So, siguro ditong tanong na ito, ilan ang target? Siguro annually, meron tayong pwedeng sabihin Apo. na tina-target natin so many millions. And Apo. then, ang definitely, ang mga chapters natin ang dapat maging responsable sa kanilang chapters. And if we have 102 chapters, bawat isang chapter they should be able to formulate a plan kung paano sila makaka-reach out. Meron ba nitong safeguard ang mga chapters ng Philippine Red Cross right now? Yes po, available po ang safeguard natin nationwide po, Gov. Cora. In our 102 chapters, available po ang ating safeguard. So lahat po nating chapters, even our national headquarters, is promoting and marketing our safeguard po as our premier membership program ni Red. Na-mention mo yung certain areas na meron ng talagang nag-target na magkakaroon sila ng safeguard. Siguro ang tanong bakit sa palagay nila mahalaga itong safeguard na ito? Dahil lalo na kung malayo sila. Although ang local government ngayon nagbigay na ng ambulansya. Pero ang ambulansya ay safe conduct lang. Hindi kasama yung ibang benefits. Siguro dapat nating i-emphasize na ang safeguard ay total family approach ang tingin ko dito dahil hindi lang natin iniisip yung isang taong miyembro pero yung kabuuan ng pamilya. And I like to believe na pag nalaman na natin kung aling mga chapters na ang na-reach, i-anunsyo natin ito at sasabihin natin sa mga chapters na to share paano nila reach particular target. Kasi nakita ko siyempre sa Quezon City, Metro Manila and other areas ay kailangan marating ng ating safeguard targets. Pero siguro ikaw ang tatanungin ko naman, paano na ka naman naging manager at membership and fund drive unit natin? Kailan at bakit ka naging interested to carry on the task at sapagkat hindi madali ito, no? But convince si Chairman Gordon na napaka-importanting merong hahawak, merong manager ng membership and fund drive unit. Paano ka na-recruit at bakit naniniwala ka dito sa programang ito? Opo, thank you, Gov. Cora. Actually, I spent 17 years po in international NGOs and yun, as I journey with my developmental career po, nakita ko po na it's time to give back to our country po, ma'am, no? And nakita ko yung layunin ni Red Cross through Safeguard na it's ensuring all Filipinos para especially po pagdating sa mga aksidente, kasi especially yung mga kababayan po natin na medyo hirap sa buhay, mahirap sa kanila pag nagbayad ng ambulansya, hospital, pag ganun po. So, sa tingin ko, kahit paano para makatulong, maka-give back po doon sa kababayan natin dito sa Pilipinas through Safeguard. Nakita ko po yung layunin ng Safeguard na
yung bibigyan ng kakayahan yung mga mahirap nating kababayan na kahit paano magka-access doon sa ospital, magka-access sa ambulansya, magka-access sa dugo. Kasi sa ngayon po, mahal na po lahat. The ambulance is expensive, the bag of blood is expensive. Pero because of Safeguard po, 1,200 lang you are covered and you're insured for 1 year and kayang pong mag-avail ng ambulansya pag tayo na aksidente, lalo pag tayo po ay araw-araw na sa kalsada, tayo ay araw-araw nasa daan, nagtatrabaho, nagko-commute, lalo na po yung mga kababayan natin na araw-araw po pumupunta sa kanilang trabaho, yung mga kababayan natin na nagmamaneho, nagpapasada. Kaya po ang panawagan ko talaga na sana yung mga employers po nito would prioritize providing safeguard insurance to yung insurance benefit ng safeguard, yun po yung kainaman po doon na sana maisip ng mga employers. We're calling out to employers to provide lahat ng empleyado nila, lalo na po yung mga empleyadong araw-araw po nakipagsapalaran sa kalsada para po protektado. Kung hindi kasi natin alam kailan po yung aksidente. Kaya yun po yung nag-drive sa akin to be part of Red Cross. Na sana marami pa tayong ma-reach na kababayan. We are aiming all Filipinos to be members of Red Cross para po kahit pa paano protektado. Sa halagang 1,200 po, panatag tayo sa loob ng isang taon. Yun po, Gov. Cora? Correct. Yes, may break muna tayo. Hindi po, meron lang go ahead. akong, may nagtatanong lang po dito, Gov. Cora, kasi sa Philippine Red Cross, ilan daw po ba yung mga target natin na kailangan maging member? Kasi ngayon, na-achieve ba natin yung target natin for this year? Then, kung ano yung ating target for the 2026 na kailangan natin na ma-achieve, lalo sa mga chapters natin, Sir Roland? Okay, Sir Edison, salamat po. Actually, yung target talaga natin is the whole Philippines to be member of Red Cross. But for 2026 po, our target members is 7,393,936. Yun po yung target figures natin. This was communicated sa lahat po ng chapters natin, even sa atin sa headquarters, para we are aiming for an amount of 8.8 billion para masustain po yung ating operational expenses. Kaya po ganun nakaset yung ating targets para po sufficient yung amount para ma-maintain yung operational expenses, yung maintenance ng equipments natin, para may kakayahan tayong bumili pa ng dagdag na ambulansya at may kakayahan tayo na magbigay pa po ng training doon sa ating almost 2 million volunteers na available and present doon sa ating 102 chapters. That's why we are aiming for 7.3 million members, Safeguard members for 2026 para po ma-achieve natin yung 8 billion target natin for 2026. Para tuloy-tuloy po yung pagbibigay serbisyo, tulong ni Red Cross 24/7 saan man dito sa Pilipinas. Gov. Cora, isang question pa daw po. Sir Roland, paano daw po yung halimbawa estudyante kasi meron na silang membership na galing sa mga eskwelahan nila, di ba? Tapos iminember natin sa Safeguard. Ano po yung mas magpiprevail ng pagdating sa accident insurance and then pag just in case na may kailangan sila kasi nag-avail yata sila sa nila sa school, meron sila dahil siguro may MOA, and then meron din sila sa na avail din po nila yung Safeguard. Paano pong mangyayari nun? Opo, pwede po sir pag kunwari nag-expire na po kasi 1 year po yung membership nila sa school. Usually pag estudyante it's classic, no? Pwede po nating i-promote yung Safeguard kasi mas comprehensive nga po ito at kung aksidente, meron tayong ambulansya, merong dugo na available po agad, no? So, once nag-end po yung kanilang membership with the Classic or kung anumang categories, kasi maliban po sa Safeguard, we have a lot of categories ng ating membership program. Pero, we encourage na sana Safeguard lahat ang kukunin. So, pag nag-end po or nag-expire po yung kanilang membership, especially if it's Classic, pwede po na Safeguard ang kanilang i-continue or nag-renew sila as Safeguard membership po ang kunin nila. Kung afford na ng mga bata, kung afford ng pamilya, yung 1,200, kasi po ito ay mas komprehensibo, mas malaki po yung benefit na makuha natin. Yan po, Sir Edison. Gov. Cora. Kaya nga tawag Safeguard. Safe ka kapag ikaw merong card. For Tama. instance, si Ramon Ang, immediately, lahat ng mga empleyado ay nabigyan ng safeguard. Bakit? Nag-decide si Ramon Ang to make sure na protektado lahat ng mga empleyado. Imagine the possibility na all companies will make sure they are able to protect their employees kung bilang-bilang. So, sobra tayo talaga sa tinatarget na 7 million. Kasi kung isipin natin, ang benefits,
far outweigh the cost of 1,200 pesos. Ang right now, I think the problem is availment. Kung mga nanonood sa atin, gusto nilang ma-avail, ang unang sasabihin ko ay saan silang chapter. Kasi para sa akin, ang tingin ko, lahat ng mga chapters should capture the population in their own coverage. Kasi makikita lang kung 7 million and ang population natin ngayon 120 million, kumbaga 7 million is peanuts kung titingnan. But it requires a lot of action on the part of the chapters kasi kung maghihintay lang sila na pupunta sa chapter ang mga gustong mag-members, it will not cover a lot of ground. Mas maganda na yung mga members muna, lalo na sa mga pamilya, will encourage all the families to be members, mga neighborhood, etc. I myself feel na I still need to reach out to all our families to make sure at kung hindi kaya nila suportahan for those who can afford. Napakahalaga na they should not feel na kasi walang perang pambayad yun Then we should target the people who have money to pay for the membership para may coverage, mag-guarantee natin ang coverage na 7 million. At an average of 52 weeks, if you divide the 7 million na tatarget, alam mo nang how to count yung 52 weeks per week, ilan ang dapat na matarget. That's how we compute yung parang possibility na ito ay magawa. Roland, siguro dapat tingnan aling mga chapters based on population will be able to complete natin ang 7 million by the end of the year. Kasi we have 52 weeks to consider. Yes po. So, computein na ninyo para hindi na magtanong kung magagawa natin yon. Kasi talagang magagawa natin ang lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Tama. Kung we have 102 chapters, of course may mga chapters magsasabing mahirap, pero wala namang madali ngayon sa buhay. Pero kung gusto natin, magagawa natin. Kasi magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Tama. Go ahead, Roland. Anong nakikita mong strategy para marating natin? Kasi may mga numero na tayo Opo. na matatawagan, karagdagang katanungan patungkol sa safeguard. Lahat ng chapters, alam na nila how to reach out. Pero we should have an honor roll. Sino yung marami nang narating every month sa mga chapters. If we have Ayan, 102 tama. chapters, ilan na yung narating na nila. Minomonitor natin monthly para wag tayo magantay kung kailan December na next year, this coming year, kung narating natin yung 7 million. Kasi kung i-divide mo sa mga chapters yan, kung 10 chapter, alam natin na it will require mga 700,000 ang bawat isa. And yung malaking chapter, kayang mas malaki. Tama. Yung maliit na chapter, hindi kaya. Opo. Pero siguro yung strategy, how to reach out, kasi yun ang tinatanong din ni Edison. Yes. Siya mismo, ewan ko kung si Edison ay member na. Member pa ko, ma'am. Kasama po Safeguard. yung ilang pamilya ko po at saka yung aking girlfriend po. Wow. Nag-ano ka na, reveal ka na may girlfriend ka. Opo. Okay. Gora, daan muna tayo Break. sa ating commercial break at sa pagbabalik Okay. natin, meron tayong balita, hatid po yan ng communication department natin. At meron Okay. tayong isang patotoo mula sa isang frequent natin nagdo-donate ng dugo dahil tayo nangangailangan ng mga blood donors ngayon dahil holiday at mataas pa rin ang demand natin sa dugo. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Mas lalong tumingkad ang diwa ng Pasko matapos tumanggap ang Philippine Red Cross ng 5.4 million pesos na donasyon ng refrigerated centrifuge equipment mula sa Rotary Club of Pasig North, District 3800 at Rotary Club of Jongju Pongnam, District 3670 ng Korea. Ito ay sa ilalim ng isang Rotary Foundation Global Grant. Isinagawa ang ceremonial turnover sa PRC Rizal Chapter Main Office sa Kapitolyo, Pasig City na dinaluhan ng mga opisyal ng PRC at Rotary kasama ang mga kawani at volunteers. Kabilang sa mga dumalo ay sina PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, PRC Rizal Chapter BOD Treasurer at San Juan Branch Council Chairperson Director Pilar Lee at PRC Rizal Chapter Administrator Dr. Roberto R. Dacles. Mula naman sa Rotary, pinangunahan ang pagtitipon ni na District 3800 Governor Gina Sanchez, Rotary Club of Pasig North President Alan Rivera, past District Governor Fabio Enriquez at past President Jake Ang. Kasama sa donasyon ang dalawang Germany-made centrifuge machines. Isa rito ay ang Hettich Floor Standing Refrigerated Centrifuge o Rotofix 32A at isang benchtop centrifuge o Roto Silenta 630RS. Ang mga naturang makina ay mahalaga sa ligtas na pagpoproseso, paghihiwalay at pagpapreserba ng dugo. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang mga centrifuge machines ay hindi lamang mga makina kundi mga lifelines din. Aniya pa niya, bawat patak ng dugo ay mahalaga at kung paano ito napoproseso ay maaaring magtakda ng kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dagdag naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na may mga iilang sakit na nangangailangan ng partikular na blood components at magiging malaki ang tulong ng mga bagong centrifuges sa pagtugon dito. In the Philippines, we have 109 facilities. Out of the 109, 33 ang aming facilities ang pwedeng mag-component. Yes. And Rizal is one of the biggest component manufacturer namin ng blood. So itong donation ninyo will really help a lot of our kababayans here in Metro Manila, nearby cities, and minsan kung kulang sa ibang area sa Mindanao or Visayas, nag-ship din tayo from Rizal. So kaya malaking tulong po ito. Samantala, sinabi ni Rotary District 3800 Governor Gina Sanchez na ang proyekto ay patuloy na malasakit ng Rotary sa mataas na epekto at makabuluhang serbisyo. This turnover also affirms the continuing commitment of Rotary International District 3800, SecGen, to help more people and reach more communities through sustainable high-impact projects. SecGen, we are deeply grateful to the Philippine Red Cross, our trusted partner and conduit, whose dedication and reach ensure that Rotary service flows directly to those who need it most. Bilang matagal ng katuwang ng PRC, iilan sa mga na-donate na ng Rotary Club ay mga blood refrigerator, AEDs at isang blood mobile bus. Sa pagsasanib ng advokasiyang always first, always ready, always there ng PRC at service above self ng Rotary, mas lalong napaiigting ang pagtulong sa mga nangangailangan. Patuloy na nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng iba't ibang sakuna. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Okay, at pagkatapos niyan ng ating news flash hatid ng communication department natin, syempre yan ay binubuo ng aming corporate head na si Ma'am Arlene Ticson, kasama yan ng mga ibang kasama ko, si Sir Molly Godinez, si Sir Paul Aquinde, si Sir Benj Pagya. Yan, siya po yung nag-anchor. Tapos kasama po si Sir Ilex, si Ma'am Ira Estavillo, si Ma'am Soxy de la Cruz, si Ma'am Egay, si Sir Egay,
at si Sir Joel Paras. Yan po buong Communication Department. At pagkatapos niyan, meron po tayong ipapalabas sa GovCora. Ito po isang patotoo ng isang frequent blood donor natin, si Mr. Alan Rivera. Paki-play po ang kanyang patotoo. Hello po. Ako po si Alan Alexis M. Rivera II, isang 22-year-old student po, a regular donor here in Red Cross. So, bakit ako nagdo-donate? It's because malaking tulong yung ginagawa natin bilang isang donor. Nakakatulong tayo sa mga tao na kailangan ng dugo, kailangan ng platelets, kailangan ng plasma. At para sa akin po, very fulfilling yung pakiramdam na yun, na marinig na nakakatulong ako sa mga kapwa na kailangan ng dugo. Ngayon po, currently, ito na yung ika-29 po na pagdodonate ko po ng dugo. And ginagawa ko po to regularly kasi alam ko po yung value at importance po ng dugo, especially sa mga kapwa nating Pilipino na nahihirapan sa hospital. At para sa mga regular donors din po at mga nagdo-donate, ini-encourage ko po kayo na magpatuloy lang po kayo sa pagdo-donate ng dugo dahil bawat buhay po na tinutulungan nyo, malaking bagay po ito sa kanila. At malaking bagay rin po ito sa mga pamilya po na kasama nila. Muli po, maraming salamat po at hopefully po magpatuloy po kayo sa pagdodonate po ng dugo. Okay, meron din tayong hanging question dito, GovCora, para kay Sir Roland. Una, may age limit ba ang pagkuha daw ng safeguard? At pangalawa, yung ambulance service daw ba ay pwede bang magamit sa paghahatid halimbawa ng isang may mental disorder sa mental institution pag sinusumpong? GovCora, Sir Roland? Okay, ang age limit natin ay 3 to 85 years old. So we're covering halos lahat po ng age group, no? So it's 3 to 85 years old. Para naman po doon sa ambulansya, if it's accident-related po, then you can call 143, you can call Red Cross automatically. If you're a member of Safeguard po, you're a member of Philippine Red Cross, then pupuntahan kayo if it's accident-related. Para na po dyan, if yung tao po ay may physical or mental na kalagayan, we still respond as Red Cross will respond sa lahat na po ng klase ng needs, no? Pero for Safeguard po, it's free. If it's accident-related. It's one-time ambulance service if it's accident-related po, Sir Edison. GovCora. Sir Edison, sa aking palagay, yung mga nagkaroon ng karanasan sa Safeguard, i-feature natin para malaman ano ang coverage. Bata, matanda, na-cover, nag-benefit. So what we have to do now is cover the beneficiaries katulad ng yung nagdo-donate ng dugo. Dapat natanong ko na meron ka na bang Safeguard? Kasi nagdo-donate na siya, paigtingin natin ang kanyang pagtulong by becoming a member. Babalikan natin siya at tanungin kung siya ay member na. Kasi ang target natin is 7 million. And that is small in relation to the 120 million population. Yes. Kasi lahat ng mga tao ay pwedeng magmiyembro. Ang nakikita ko ngayon sa mga condominiums, ang mga membership ng mga katulong. Kasi sila naiiwan sa bahay at maaaring hindi sila makapunta sa ating mga chapters. Pero yung mga nagmay-ari, nag-employ sa kanila, we can target the employers and say, sa condominium X, lahat ba ng mga katulong doon ay miyembro na? Yes. Sa mga villages, lahat ba ng mga nagtatrabaho doon o mga employees doon, sa mga members na lang ng mga kumpanya katulad na ginawa ni Chairman Gordon sa kay Ramon Ang, lahat ng empleyado ay na-cover. That's the kind of strategy that will enable us to reach the 7 million na targeted for this year. Yes. This year lang yon, and we are covering 52 weeks. So if we can monitor every week ilan ang na-reach, baka sobra-sobra pa tayo by the end of the year. So, final words na tayo. I want to honor Roland for being with us on the Safeguard and looking forward na babalik siya to report ano na na-achieve, monitoring. Sabi nga natin,
ano na ang nangyayari sa ating safeguard. Go ahead, Roland. Thank you. Kailan ka magre-report? Siguro after Siguro monthly. after a week, Monthly. may chapter tayo. Opo. Thank you, Gov. Cora. So, final words, I'd like to acknowledge also and appreciate, of course, the leadership of our Chairman and CEO, Senator Richard Gordon, our Secretary General, Dr. Gwendolyn Pang, and of course, the Board of Governors, the Board of Directors, lahat po na namumuno kay Red Cross, sa lahat din po ng chapters, sa lahat na empleyado, lahat ng volunteers po. So, we are calling all the employers, lahat po ng businessmen na kung pwede po, kung kaya po, ipasok natin sa mga budget natin yung pag-avail ng safeguard sa lahat ng empleyado po ninyo, sa lahat ng mga tao po ninyo. This will give you peace of mind for 1 year po. So it's just 1,200. This will be an additional parang benefit po doon sa mga empleyado natin kung kaya pa nating dagdagan yung benepisyo na binibigyan natin sa empleyado natin. So we're calling all the employers na mag-budget ng 1,200 per employee para po doon karagdagan benepisyo. Para din po ito sa kapanatagan po ng loob natin as employer para kung ano mga aksidente ang mangyari sa ating mga tao po ay sagot tayo ni Red Cross through our Safeguard membership. So allow us to help more people po sa darating pa ng mga taon. So maraming tao po. Ang title nga, Help Us, Help You More. Ang sa akin naman, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Sama-sama tayong kumilos, tulungan natin sapagkat ang Red Cross is the international humanitarian organization. At dahil tapos na yung ating programa, mag-goodbye na si Edison at sasabihin niya sa kanyang girlfriend na pag-alagaan yung kanyang membership dahil baka mawala, hindi kung kailan kailangan hindi makita yung card. Edison? Yes po. Gov Cora, baka meron kayong mensahe para sa ating mga sasalubong sa ating 2026 at tayo ay ito yung huling episode na natin sa itong taon na to at talaga namang marami tayong mga naging kapanayam, mga chapters, mga volunteers, ng governors at syempre para sa darating nating na taong 2026 Gov Cora, tayo ay 20 years na sa pagpoprograma dito sa ating programa. 20 years na rin po kayong nagpoprograma ng diretso dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. 20 years na tayo next year, Gov Cora. Yes, napakahalaga na ma-engage din natin yung ating international partners ng IFRC at of course ng ating RC at yung mga chapters na nagpakita ng gilas na despite the typhoons na kanilang hinarap ay hinarap pa rin nila itong membership ng Safeguard dahil ito yung bagong recent initiative na will make a difference in the lives of Philippine Red Cross at naniniwala ako na kapag ang initiative na to ay sinundan natin ng more power, more strategies ay mararating natin. Magagawa natin talaga lahat ng bagay kung hindi tayo nag-iisa. Yun lang ang aking masasabi at looking forward to the next episode natin 2026 until the end of the year, until we push to 2027, 2028. Mahalaga na sunod-sunod na ang ating gagawin para dito. Opo. At salamat, Roland. At maging makulay ang ating mga talakayan kasing kulay po ng inyong sombrero na nasa likod nyo, Gov Cora, ha? Pulang-pula talaga. Okay po. At yan na po ang ating programa, ang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, meron lang tayong paalala, ha? Sa mga magdidiwang ng ating bagong taon, mag-ingat po tayo ha sa mga pagmamaneho natin sa kalsada, kalmado lang po tayo, wag po tayo kaagad mag-iinit ng ulo at syempre sumunod tayo sa mga batas trapiko para naiiwasan natin yung mga aksidente. At syempre sa loob ng ating tahanan, yung mga bata, lagi natin po silang titignan. At kung meron tayong mga may alaga tayong mga special child ay lagi rin natin silang titignan at wag po sana natin silang pababayaan lalo na para sa mga kung mababarkada po silang nagpapaputok ay sasawayin po natin sila at talaga nga namang para makaiwas disgrasya, iwas tayo sunog
At syempre salubungin natin ang 2026 na kumpleto, malusog at malakas, ha? Para po hindi tayo mayroong sakit pagdating ng bagong taon. Yan po, paalala mo yan sa atin, dito sa atin sa Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, kung kayo ay mangangailangan ng tulong, bukas ang ating tanggapan, 24/7 ng Red Cross. Hindi po tayo natutulog. Tayo ay makikita sa ating national headquarters at sa ating iba't ibang chapters natin sa mga mangangailangan ng dugo. 1158 po, yan, nandyan po sa ating screen sa taas. At sa mga nangangailangan naman ng emergency, call 143 po. Okay? At susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Ito po si Edison Enriquez. Ang oras po natin ay kasunod pala ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Ang oras po natin 8 minuto bago mag 4:00 ng hapon.